Last 1999 po, join po kami ng CLP at tumawid po ng Nigeria. So that time, siguro, hindi pa kami pinaka-fit para maging ganito kami, maging leader o ano. Nung time ko na yun, nakapag-abroad po ako ng 2001. So natigil po yung pagiging ano namin, pag-attend ng fellowship. So 2019 po, muli po kami pinabik ng Panginoon na mag-join po kami. Nung time po na yun, medyo ano po kami, may door pa kami na dahil kami nag-aaway, attend tayo, ganyan. Ngayon po nung time na yun, umattend po kami noong 2019, fourth talk na po. So, isa namin yun, tinuloy namin. Hindi po namin akalain na hindi na po yung start ng magiging ano namin sa power ng spirit. So, 2021 po, after pandemic, inalok po kami mag-facilitator. Noong una, kami sabi namin, medyo mahirap. So, marami pong challenges noong time na yun. Pero sabi nga, pag tinapik ka, kahit ayaw mo, talagang mapupush yung ano yan. So, in-accept namin, naging facilitator kami, naging house of leader kami. Tapos po nung ano na yun, halos, may magiging assistant team leader. Hindi namin expect na ito lang po kami nga assistant team leader ako ng CFP po na ito. Kaya po, yung pagtapik po, ano po sa akin, pagka sa atin ng Panginoon, huwag po natin tanggihan. Kasi po, yung blessing po na natatanggap natin siguro, yung buhay natin na kailangan maglingkod tayo. Kaya po kami pumunta sa away. Sa ngayon po, sabi nga, todo na to. May plano po kami, hindi pa po kami kasal sa simbahan. So may plano po kami, next year, February po, kakasal na. Amen! Brothers and sisters, bago po ang lahat, gusto ko po i-congratulate po kayo lahat in advance. Kasi yun na po, I mean na growing in the spirit po yung ating topic. And I'm sure po, some of you po siguro is isinasabuhay din po yung itong ginagawa po natin. And then, yun nga po, nandito na po kayo sa top number 7. So, ibig sabihin, talagang pinush nyo na maging kabilang kayo sa Always for Christ. Yun nga po, congrats po sa lahat. And ako po yun, experience ko po, kasi nakakahiya po talaga yung magsalita sa harap. Totoo lang. Pero, this is my second time siguro yung magsasalita kami. After so many years po, yung ang masasabi ko po dito sa growing in the spirit, siguro mas prayerful po kami, mas lagi kami nagdala sa tapos. Yun nga po, kung meron ng mga pagsubok, siguro in a process hindi naman pag nandito ka na, okay hindi ka nagagalit o hindi ka nakakapag-isip ng against sa kapwa. Siyempre, ano yun the more na nagsaserve ka kay Lord, the more na ang dami mong ang daming pagsubok. Andun yung mga household kami, kasi ano po kami, household leader. Meron kami mga members. So, every time na mag-household ko, meron kami nagiging problema, nag-aaway kami, gano'n. Hindi kami aatin. Ibig sabihin, hindi po kami perfect. Hindi kami perfecto. Nagkakaroon pa rin po kami ng problema ng mag-asawa. Yun. Tapos, pinanghihinaan pa rin po kami ng loob kahit na meron. Pero syempre, hindi po kami nag-aano sa aming mga members. Kahit na minsan, sila din, hindi sila ma-attend dahil may mga reasons. So kami mga household leader, what we're going to do is to pray for them. Pinag-pray po namin sila na ano man yung pinagdadaanan nila. Yun. So, as
So, meaning, yung positive way po, ini-encourage pa rin po namin sila kahit kami mag-asawa, mayroon din kami mga pinagdadaanan. As a leader, it's very well po talaga. Napaka-challenging po talaga. Katulad ng ginagawa po natin ngayon. Very challenging kasi kami man po ay sometimes pinanghihinaan din kami, pinakamad din po kami, magdasal, pag-pray ng Bible, pero pag nasa center mo si God, walang posible. Walang imposible, posible po lahat. Amen. Yun po. Sensya na po na mahaba. So, ano po si Kuya? Yun po. Thank you, Mr. Thank you.